Magandang araw no sa ating manonood dyan ng Full Computer YouTube channel. Okay. So siguro pinapanood mo itong video na to ay dahil naranasan mong masiraan ka ng hard disk. Okay, so tamang-tama no. Kasi ang title ng ating ginawang video ngayon ay mga 7 na maling nagawa no, kaya ayaw ma-detect ng computer yung ating USB external hard disk no. Yung nawawala yung drive letter niya no, kapag nakabit na ninyo sa inyong computer. So number 1, alam nyo yung padahilanan talaga na madalas na nasisira yung ating hard disk ay tayong mismong mga user, kasi hindi tama yung paggamit natin dito sa ating external hard disk. Okay, so ganito yan no. Number 1, safe hardware removal no, hindi na ginagawa. Binubunot na lang bigla yung ito. Dapat kasi kapag kailangan ninyong pindutin yung eject no, eject ninyo yung hard disk, merong kayong makikita na icon no sa bottom right corner ng inyong screen. Meron diyang icon ng USB no, kailangan ninyong kailangan makita ninyo yung safe to remove hardware bago ninyo tanggalin yung inyong external hard disk no, sa inyong computer. Okay, so yung epekto niyan kapag tinanggal ninyo sa inyong computer yung USB hard disk niyo, yung mangyayari diyan ay pwedeng masira yung inyong hard disk no, magkaroon siya ng clicking sound dito. So pwedeng totally ma-damage na yung inyong hard disk, tapos hindi na ninyo magamit. Okay, tapos pwedeng pwede siyang mag-develop ng bad sector doon no, isang kapag na binunot mo yung bigla yung mga USB hard disk mo dyan no, pwede siyang develop ng bad sector. Tapos yung kadalasan ito yung nangyayari no, nawawala yung drive letter doon sa hard disk no, kaya every time na ikabit mo siya hindi siya na-detect no, although okay naman yung hard disk, hindi na siya na-detect no, walang drive letter na nag-a-appear. So yan yung mga possible na nangyayari sa hard disk niyo kapag hindi niyo ginagawa yung safe removal no. Yung hindi niyo ini-eject yung niyo, basta lang niyo tinatanggal sa niya. Kasi alam niyo every time na ikabit niyo ito no, sa inyong computer, siya, naka-mount, di ba? Merong term na ganoon, mount. So kailangan niyo siya, i-disconnect muna ninyo or i-unmount ninyo bago ninyo totally tanggalin na sa USB port niya. Okay? So next naman tayo. Number 2, nabagsak or nahulog. Okay? So yung mga ganyang sitwasyon, siyempre minsan aksidente, hindi natin sinasadya. Okay, pero yan yung mga dahilan kung bakit nasisira yung ating hard disk. Kasi sensitive siya, no? Ito. So, ingatan niyo na huwag ninyong mabang. Okay? Bilis lang. Number 3 agad tayo. Okay, number 3. Nabasa ng tubig, no? Or kung anumang inumin na siguro nasa tabi lang ng inyong yung inyong mga laptop no, kadalasan mga laptop yan
ginagamit itong external hard disk. Hindi ba? So kapag natapunan ng mga tubig, no, or beer dyan, ay mababasa ito. So kahit hindi kayo sabihin niyo meron siyang cover. So kahit na ingatan talaga ninyo na yung mga iniinom ninyong beer ay huwag ninyong itabi malapit sa inyong computer, kasi yung mga aksidente hindi natin nangyayari yan, hindi ba? So ilayo na lang ninyo sa inyong computer yung mga liquid, no, para maingatan na huwag matapunan itong ating hard disk. Okay, kasi pag may pumasok na tubig dyan or any na liquid, ganun. So yung mangyayari, hindi naman yan uusok, no? Pero mangangamoy lang. Mangangamoy sunog. Okay? So, punta tayo sa next. Number 4. Ito, brownout. Yan. Yung biglang namatay lang yung computer mo. So, damay. Pati yung USB external hard disk mo dyan. Okay? So, ingatan ninyo na wag mamatay yung inyong computer. Kasi, kapag namatay yung computer mo, syempre, pati yung hard disk mo, mamamatay din. Diba? Oh. Ayos? So, ingatan natin na kailangan continuous yung ating computer. No, magkabit kayo ng UPS. UPS talaga ang number 1 na No, alam nyo, ito parang ulit-ulit ko na sinasabi ito para sa ating hard disk, no? Yung UPS yung nakakatulong talaga para maingatan natin yung data sa ating hard disk. Okay? Number 5, matagal na nakababad ito. No? So ito, explain ko sa inyo Itong USB external hard disk natin, tawag dito ay removable drive. Removable. Okay. So kapag ginamit na ninyo ito sa inyong computer, matapos kayo mag-copy dyan or kung ano naman ang ginagawa ninyo, ito pala, no, huwag kayo manood ng mga videos na dito ninyo kukunin yung file. Kasi hindi mabuti na nakababa dito sa inyong computer. Okay, mga 1 oras, 2 oras, no? Kasi umiinit ito. Pwedeng masira yung mechanical part dito sa loob, no? Matanggal yung mga bolt niya dahil sa init, no? Magkakaroon ng sobrang heat o ma-overheat siya, di ba? So alam nyo, dahil removable ito, kailangan sandali lang ninyong gamitin sa inyong computer. So the best na ginagamit ito kapag nag-save kayo ng mga importanteng mga data or mga files ninyo, no? So dito niyo sinisave. So punta naman tayo sa next, number 6, no? Cheap, or substandard na mga data cable na ginagamit sa inyong hard disk data enclosure. Okay. Naranasan ba ninyo na kapag nagkabit kayo ng inyong hard disk ay mayroong tumutunog na tang disconnected? Kusa lang siya kapag nagalaw ninyo yung yung cable niya, maya-maya tang connected na naman. Tapos maya-maya magalaw lang ninyo ng kaunti itong cable, tang disconnected na naman. So ibig sabihin, maluwag ito. So kapag sinabi mong cheap na data cable, hindi siya standard. Okay? Meron kasi nga nabibili na mga maliliit na wire. Okay. So kapag bumili kayo ng ganito, mga data enclosure sa inyong piliin niyo naman yung mga magagandang klase, yung mga Okay? So kadalasan na mga magandang quality ay merong magagandang presyo din. No? Medyo may kamahalan, pero
Importante yon para masiguro natin yung data sa ating hard disk. Okay? So yung punto ko dyan ay meron tayong nabibili na mura. So kung importante para sa iyo yung data sa inyong hard disk, bumili ka ng may quality, no? Na kuan. So tulad nito, ayan oh. Makapal. Ayan, no? Makapal siya. Makapal yung cable niya. Tapos mahigpit siya dito kapag nakabit ninyo. Okay? So, number 7. No, last tayo. So, ito, kuan ito. Wala na naman tayong control dito. Number 7 is blown component parts ng circuit board. No, yung mga parts niya, yung mga BIOS chip niya doon sa kuan, sa circuit board ng inyong hard disk. Ito, yan, yung green na yan. So, ito, yung mga circuit board, ay tulad din ng ginagamit nating mga video card sa ating computer, sound card. So, dahil electronic yan, electronic circuit board, syempre, pagtagal, nasisira din yan. No? Mga 2 years, 3 years, hindi natin alam. Okay? Kasi, kuwan yan eh. No? So, wala tayong control dyan. Anytime pwedeng masira yan. No? So, depende sa madalas niyan sa tagal ng ating paggamit at sa brand na rin na ginagamit nating mga hard disk yan. Okay? So, dito na nagtatapos yung ating ginawang video, no? Hanggang 7 lang. Sana ay nakatulong ito, no? Itong ginawa nating video sa mga baguhan dyan at kailangan ninyo or sa tingin niyo ay nakakatulong sa inyo itong ginagawa nating video, ay subscribe, no? Paki-subscribe, hit niyo yung subscribe button at yung bell para yung bell talaga, no? Para every time na meron tayong bagong upload ay boom, manonotify agad. Okay? So, sa mga kuha natin dyan, sa mga manonood, mga subscriber, maraming salamat. At hanggang sa susunod naman natin pagtitig. Bye-bye!